Alam mo ba na sa 10 pieces lang ng siomai everyday, pwede ka nang kumita o makaipon ng 35,000 o higit pa? Gusto mong malaman kung paano? Pero bago yan, comment ka muna sa baba kung taga saan ka. Mali mo ikaw na yung susunod natin na mabigyan ng libreng electric hand mixer. So ayan, ang una nating nilagay, asukal. Optional lang yan kung ayaw maglagay, pwedeng hindi. Naglagay din ako dito ng seasoning. As usual, optional lang din. Baking powder, kailangan mo talaga maglagay. Oo. Tapos, harina. Sa harina, ang ginamit ko rito, bread flour. Pero pwede kang gumamit ng iba pang klase ng harina. Next is tubig. Oo. Tapos, halo ka lang, ganun lang. Hanggang sa maging smooth yung texture. Hindi naman as in totally, basta pag nagmukha na siyang malapot, ayun na yun. Oo. Tapos punta tayo sa siomai. Mga 10 piraso lang ang kailangan natin sa recipe na to. Tapos, hatiin natin siya sa dalawa. Ganyan lang siya. Super dali. Oo, mas madali siyang hatiin kung gunting ang gagamitin mo. Tapos, nagbudbud lang ako dito ng harina. Yung sa pagbudbud ng harina, optional lang. Oo. Kasi dapat diretso ipapalaman ko na yan dun sa butter. Kaya lang naisip ko baka mamaya mapansin, sabihin hilaw. So, ayan. Ginamit ko tuloy si Gabor. Yung, ayan, electric cooker nila na meron ng steamer. Non-stick pa yan. Tapos ito, meron on-off na siya. Oo. Detachable din yung kanyang cord. Oo. Pwede mo tanggalin. Pwede ding hindi. O, kung gusto mo hugasan siya na nakakabit, pwede rin. Oo. Tapos lagay tayo dito ng mantika. Ang ginamit ko rito yung used oil na, yung gamit na. Sayang eh. Oo, kaya alam mo na. Alam mo naman tayong mga nanay, kapag pwede pang gamitin, gagamitin at gagamitin natin yan. Oo. Okay, habang iniintay natin, syempreng uminit, tinusok-tusok natin siya sa toothpick. Tapos, ayan, diretso prito na. Ganyan lang siya. Hindi mo naman siya kailangang iprito o lutuin ng super bongga. Maging half cook lang siya, pwede na kasi ipapalaman mo din yan eh. Oo. Sa recipe natin na to, pwedeng hindi siomai ang gamitin mo. So, ayan kung mapapansin nyo, pagkahango, meron ng nakabalot na puti. Yun yung butter. Ididip mo siya sa butter, tapos diretso salang. Diretso prito ulit. Ganon. Oo. Puro prito-prito dito sa recipe nito. Prito, halo, prito, ganon. Super dali lang din yung lutuin, o diba, bongga? Kahit di ka marunong magluto, kaya mo yan, baka magreklamo ka pa, ha? Oo, kaya mo yan. Oo, basta gusto mo, kaya mo yan. Maghanap ka lang ng pwesto na sa tingin mo, oo, daanan ng tao or malapit sa pabrika or malapit sa eskwelahan, doon ka magtinda. O kaya sa maraming tambay, ganyan. Oo, basta yun yung mga pwesto na mabenta eh. Sa plastic naman, optional lang to. Pwedeng hindi mo gamitin. Pwedeng diretso toothpick na yan. Pero kung halimbawa take out, ayan, para mas maganda, mas presentable, gamit ka nitong plastic. Pero kung gusto mo mas makamura ka, di mag-plastic labo ka na lang. Gusto mo, wag ka na rin gumamit ng toothpick. Kung saan ka mas makakamura, ikaw bahala. Ikaw naman ang magtitindi. Bali, itong recipe na sinashare ko sa inyo, for sharing lang naman. At hindi ko sure kung nakita nyo itong recipe na to sa iba at ito ay pumasok lang to bigla sa isip ko habang ako yung nag-iisip ng recipe na pang negosyo na kung ano ba ang dapat na i-share ko sa inyo. Don't you worry, katanggap-tanggap naman to sa panlasa at saka sa tiyan. Kaya itry mo na kung gusto mong itry. Pwede naman, lantakan mo lang muna. Tapos yung second try, tsaka mo ibenta. Okay, meron tong costing at saka recipe. Andito na sa bandang dulo. Ang pangalan ng recipe natin ay siomai corn dog. O diba bongga? Binigyan na natin na ibang kulay yung corn dog mo. Okay, ito na yung costing. Tingnan mo lang maigi, computein mo na. Sige na, goodbye, good luck. Love you.